hirang, puno ng kahilingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Sa Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang tumpay. Sa Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Sa Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang tumpay. Sa Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Sa Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang kumpay. Sa Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Evening, 6 p.m. right now dito sa Philippines. And kamusta po kayo? It's ang magandang araw ng Sabado sa inyong lahat. And for those of you na nasa abroad, na siguro Friday pa lang sa iba, and iba naman advance, ay isang magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik tayo dito sa ating online station, Samba Pilipinas Online Station, dito sa ating program na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Kamusta po kayo? Mag-comment na kayo sa ating comment section below. And of course, we had just finished our event yesterday, and makakakita tayo mga highlights maya-maya lamang.
And of course, marami tayong pinagkaabalahan this past week. But now is the time for our live session for tonight. And before we read all the comments dyan sa ating comment section, ay tatawagin na natin si Dad Elmer magpantay. Alright? Yan, magandang hapon sa ating lahat, mga kasamba Pilipinas. Muli po, welcome po kayo sa ating pong programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Dito po sa ating Samba Pilipinas online station. Tayo po ay nagpapatuloy na nagko-content para sa panawagan. Meron tayo sa ating bayan. Tayo po ay patuloy na nakikiambag, nakikitoka sa pagbibuild ng atmosphere sa ating bayang Pilipinas. At talaga naman kahapon ay tayo ay pinuno ng Diyos ng kanyang pagkilos at paggalaw sa kanyang pagsama sa amin pong ginawang Samba Pilipinas collaborating with Christ. Ang Samba Pilipinas team ay talagang nakita namin ang pagkilos ng ating Panginoon at talagang hindi maaawat, hindi mapipigil ang galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. And of course, yesterday we had event and Samba Pilipinas. Ano yan pa? Samba Pilipinas collaborating with Christ. And of course, we can show the poster that we have. Ayan, yung poster natin. And kahapon ay isang matagumpay na event ang nangyari. And of course, may mga nangyaring elevation, ordination, and recognition of portion. Ano ba yun? Recognition of commitment. Alright. Ayan yung ating venue as you can see in your screens. Diyan ginanap ang ating Samba Pilipinas collaborating with Christ. It is from 8:30 hanggang 5:30 p.m. Talagang ano yan, working time, and we bless the Lord for what He has done, and we just can't put into words the move of God, specifically in our family, in our church, in our tribe. Talagang grabe ang galaw ng Diyos. It's all by the movings, and base ito sa kumpas ng ating Panginoong Diyos. Mahina, sabi ni Mami Malu, ha? Teka, tingnan ko nga. Sige lang. Yan ang ating mga pictures, some of the pictures na meron tayo at sa mga bagay na ating sinagawa. Nagkaroon tayo na, of course, elevation, ordination, and of course, recognition of commitment ng bawat isang bahagi ng team ng Samba Pilipinas, and we are ready to go, ready to continuously co-labor with Christ. At patuloy na we are totally depending on the movings of the Lord our God. Kaya dito sa ating programa, patuloy nating ina-articulate at sinisigaw ang ating title ng programa natin, Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, sapagkat tayo naniniwala articulations are very important. Articulations and meditations of the living word brings forth the manifestation of the life of Christ. Sabi nga ng aklat ng Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. The Lord God is continuously leading our Samba Pilipinas team, ang ating platform ay patuloy na nagkakaroon ng progresyon, patuloy na nagkakaroon ng manifestasyon, patuloy na nagkakaroon ng bendikasyon ng pagkilos ng banal na spirito. We are recipients of the effortless dimension as we are into the mastery of true worship, because true worship is the offering of our bodies and letting the Christ in us use our bodily form, so that it's not anymore who will be seen, but it is the Christ in us who will come out. Talaga nakikita natin na merong imprenta na nangyayari, because in true worship, things are being divinely done, because in true worship,
the love of God is physically present on earth through our bodies. Kaya naman makita natin ang lahat ng mga bagay na nangyayari na ito ay bunga ng pagkilos at paggalaw ng ating Panginoong Hesus at ang lahat ng ating mga members sa Samba Pilipinas team ay nakikita natin ang transformation. Nakikita natin ang patuloy na pagiging intimate sa Panginoon at pagbibuild ng continuous, the building of continuous intimacy to the Holy Spirit. At nakita natin yung mga transformation at naunawaan natin na simula sa pagkabata, maging sa loob ng sinapupunan, ay meron tayong nauunawaan na contribution na nangyayari sa fulfillment ng mga bagay na pinlano na ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay align sa eternal purpose ng ating Panginoon sa kanyang simbahan at patuloy na nagkakaroon ng understanding, spiritual understanding on how to flow and move with the Lord, how to be led by the Spirit, how to be sensitive in the Holy Spirit as we walk with the Holy Spirit. Ay nakikita natin na talaga naman na we are being brought into holiness, righteousness, and of course, purity, consecration, consecrated life, for the Lord. At talagang grabe, buhay na buhay ang pagkilos at paggalaw ng Diyos. Ito po ay bahagi ng ating pakikilahok dito sa nangyayaring galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. Pasensya po, medyo mahina din ako kasi yung gamit natin. Dinala natin kahapon yan So, we had to set it up once again. So, konting adjustments lang. Alright, may mga comments tayo ngayon. Unang-una na dyan si Franz Justin Fuentes. Blessed day po, Samba Pilipinas. Happy birthday to you, Franz. Happy birthday. Happy birthday. Ilang taon ka na. And thank you for celebrating last night. Kasama na rin, of course, nag-celebrate advance celebration si Yuan Collado. Si Ate Yuan, of course, nag-celebrate din ang kanyang birthday sa May 5 yan. Pero they celebrated last night kasi nga magkakasama kami. So, celebrate nila. Yan din si Kuya Arnold. Kanina, great day po Samba Pilipinas. Si Samuel Pinili. Blessed day po Samba Pilipinas collaborating with Christ. Sabi ni Samuel. Amen. Si Ate Ella Nasyon from Malaysia. Magandang gabi po. Ayan. Hello mga kasamba Pilipinas. Sabi ni Pastor Nay Malu Magpantay. Si Eileen Manalo. Salamat po Lord. Sabi ni Sister Ella. Hello po Pastora Malu. Ayan. Salamat po for we have the privilege to co-labor with Christ. Sabi ni Eileen. Si Reverend Nora Gutierrez from South Korea. Great day po sa lahat. Samba Pilipinas. Ayan, si Pastora Nay Cecil Collado. Great day po Samba Pilipinas. Tito Raymond Dampitan. Blessed day po Samba Pilipinas. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Of course, si Leonie Gula. Thank you so much po Lord sa privilege po to co-labor with Christ. Ganon din si Sandra Ray Domingo. Blessed day po Samba Pilipinas and family. Alright. And yesterday, nakita nyo naman nila sa mga highlights natin ng mga pangyayari. At of course, we are going to post some pictures these coming days. And I believe we are going to have also a highlight video of the event that had happened yesterday. So paabangan na lang po yan sa page ng Samba Pilipinas. Salamat din anak sa Your Imahe photo booth. Oh yes, Your Imahe photo booth, you can search that on Facebook para makita nyo yung mga shots yesterday. Ayan nakita nyo naman. So you can check that, Your Imahe. Alright, and of course you can also book them. And kung may mga events kayo, ay pwede sila maglagay ng kanilang photo booth sa inyong mga events. Alright, yan na isa sa mga godly businesses na bahagi ng ating Samba Pilipinas platform. Alright. Yan, nakita natin ang mga pictures. Yan, Samba Pilipinas co-laboring with Christ. Talaga nakita natin yung mga tinakbo, nagkaroon ng mga
elevation doon para sa mga naging faithful at of course sa kanilang mga portion and responsibilities, and they were elevated to the next level of function and responsibility na kung saan ay nakikita natin na naka-align tayo doon sa sinabi na ating Panginoon Diyos sa Aklat ng Mateo, doon sa parable ng talents, na kapag tayo ay napagkatiwalaan sa maliit, ay tayo ay pagkakatiwalaan sa malaki. We are all excited to continuously co-labor with Christ, sapagkat alam natin na tayo ay tayo ang kanyang katawan, at siya ay patuloy na kinakasangkapan niya, ginagamit niya ang kanyang katawan upang patuloy na ipagpatuloy ang kanyang inumpisahan dito sa mundo. Kaya tuloy-tuloy tayo mga Samba Pilipinas, at dito sa ating Samba Pilipinas online station sa programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, patuloy po tayo na nakikiambag, nakikibaka. We are continuously contending for the call and destiny of our beloved nations at alam natin, glorious words are spoken of our nation, at mga bahagi ng mga ating natanggap from the great men and women of God bilang isang bayan is that we are a missionary sending nation. We are a launching pad of the gospel, the burning bush of Asia. We are a light to the nation, and so many other glorious words spoken of us, at patuloy tayong naniniwala, nagtitiwala, at ginagampanan ng ating function, ang ating portion, ang ating role. At of course, kasama na dyan, tayo dito sa Samba Pilipinas ay bahagi ng isang komunidad ng mga group of churches na ito ay ang New Nation, ang Bagong Bayan. Sa platform o sa community ng Bagong Bayan ay maraming mga platforms na naroroon, kasama na dyan ang mga sa Godly Education, ang BOJC School, ang Glory of His Presence, ang Jesus Generation Learning Academy, at ang ating BOJC Antipolo. Talaga naman at sa ating ditong of course, sa ginagawa natin sa everyday devotion, meron tayong isa sa mga platforms ng ating community ay ang pambansang ayuno na tuloy-tuloy na nakikibaka. Every morning, nagkakaroon tayo ng devotion from 5 a.m. to 6 a.m. At talaga inumpisahan natin ang ating araw para makibuno tayo at manalangin. Tayo ay sumumba at magsalo-salo ng mga salita ng Panginoon na may kinalaman sa pagpapatibay ng ating sa ating tagumpay ng paglalakbay patungo sa destinasyon na meron ang ating bayang Pilipinas. Amen and amen. Alright. Pa-comment na lang kung okay na yung volume natin, and I think we have already adjusted it. And ayun naman na nabanggit na ni Papa yung ilan sa mga pangyayari. Ayan, nag-comment si Your Imahe. Thank you po Samba Pilipinas for having us at your event. We are truly grateful and honored to be part of it. O ba? Talagang parang wala dito sa studio yung mga may-ari. Ayan yun yung page nila. Dumayo pa yan from Muntinlupa. Yes. Dumayo dito at nagpaplano na magkaroon ng branch nila dito sa Nueva Ecija ng Your Imahe. Okay, ayan. Alright. Sino pa mga nandiyan? Sigaw tayo. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Okay, sino mga nakikisigaw sa atin? Sino na ba mga comments? Yan, si Joshua Deligero, great day po Samba Pilipinas. Si Tita Maris Aswaco, great day po Samba Pilipinas. Tapos si Ate Tess Agliam, great day po Samba Pilipinas. Alright. Ayan ang mga comments natin so far. Ayan. Si Steph May, Pablo, si Pastora Steph May. Ayan, Pastora. Blessed day po Samba Pilipinas. Si Frenelyn Hernan, blessed day po Samba Pilipinas. Si Pastor Joshua
magpantay. Great day po, Samba, Pilipinas. Ayan, pasalamatan din natin anak ang mga dinalang pasalubong. Ang daming pasalubong eh. Merong mga lutong isda, merong mga pastillas, mga cookies, at maraming pasalubong mula sa ating mga Kasamba Pilipinas team. At talaga naman umapaw ang mga pasalubong natin at hanggang kagabi, hanggang kanina umaga, ito ay ating pinagsasalu-saluhan. Maraming salamat sa inyong mga pasalubong. O yung sarap ng yung isda, yung luto ng lola ni Ni Steph Pastora May, Steph. ni Pastora Steph May. Thank you so much. Parang luto ni Nay Nora yan, mabuhay Mga sa taga-indang anak, marami rin pasalubong sa Ang atin. sarap ng mangga nila. Ayan, si Jezreel nga andyan sabi niya, "Good evening, Dad. We are blessed to be with you po yesterday. Samba, Pilipinas." Ayan. Ayan. And ang dami nilang pumunta dito. So medyo, sila talaga, ang layo ng biyahe nila. 12:30 a.m. yata nung nakadating sila sa Indang. Kaya mga ganun na. ito ay habang nagpapahinga dahil Labor Day kahapon at ito ay holiday, habang nagpapahinga ang mga manggagawa. Tayo naman ang mga manggagawa ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay talagang buong maghapon, especially yung mga kasama natin sa team na bumiyahe pa ng madaling araw at umuwi. Madaling araw na rin sila nakarating. Talaga naman tuloy-tuloy na pagko-co-labor with Christ. At alam natin, sa ating imprenta ng tunay na pagsamba na sa lahat ng bagay na ating ginagawa ay mayroong nangyayari. Of course, we would like to congratulate all the ordained pastors of Samba, Pilipinas. Yesterday, si Pastor Joshua, si Pastor Arnold, Yan. si Pastor Steph May, and Pastor Rafaela Dampitan. Yan. Congratulations to the four of muli. you. At pagpalain kayo ng Diyos na patuloy na itong next level ng responsibility ng paglilingkod sa Panginoon ay patuloy kayo na bigyan ng Diyos ng katagumpayan. Amen. We're going to sing our first song for tonight, and this song is called Kabataan Naman. Pamalas ang natutulog mong kabayanihan. Na ang panahon, tara na't magdesisyon, abutin ang tinakdang destinasyon. Dumating na ang araw, ngayon na. Pamalas mo ang iyong lakas, taglay mong karunungan, iyong ilakas. Kabataan naman, manindigan ka sa tama, tagumpay ang gantimpala ng iyong pagtsatsaga. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Kabataan naman, ngayon na ang panahon, limutin na ang kahapon, simulan natin ang bagong misyon. Ngayon na ang panahon, sama-samang tutugon sa tawag ng iyong henerasyon. Dumating na ang araw, ngayon na. Ngayon na, kabataan naman, ipamalas mo ang iyong lakas,
taglay mong karunungan, iyong inabas kabataan naman. Manindigan ka sa tama, tagumpay ang gantimpala ng iyong pagtsatsaga. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Kabataan naman, ihayag ang katwiran, kapayapaan, kaligayahan, sikreto ng iyong panalo. Si Kristo sa buhay mo. Kabataan naman, manindigan ka sa tama, tagumpay ang gantimpala ng iyong pagtsatsaga. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Kabataan naman, Alright. Kabataan naman. At nakita natin, naalala ko yung ginawa natin kahapon about sa recognition ng commitment, sa ating pagko-labor with Christ. Inumpisahan natin, we have given certificates, pero inumpisahan natin, sa pinakabata. Pinakabata as in, nasa loob pa ng sinapupunan, palabas pa lamang, this coming May 14 yata ang due date ay lalabas pa lang si Isabel Kate, pero kasama na sa binigyan natin ng certificate. Kasi tayo naniniwala dito na bago pa, sabi nga ng aklat ng Jeremiah, before you were formed in your mother's womb, I knew you. Meron tayong destinasyon na inihanda na ang Panginoon. At alam natin ang teknolohiya ng panahon ng ating Panginoong Yesus nung siya ay sa sinapupunan, nung dumalaw si Mary, Virgin Mary sa kay Elizabeth na nagdadalang tao rin at nasa loob ng tiyan si Prophet John the Baptist ay nagbigay pugay, Nagbigay pugay si John the Baptist sa kanyang pinsan na si Jesus at ito ay gumalaw sa loob ng tiyan, At naniniwala tayo na maging ang mga bata sa loob ng tiyan ay meron ng participation. Kaya hanggang sila'y may silang, may panganak, doon tayo talaga nag-uumpisa na akayin, sabi ng Panginoon, train up a child in the way they should go. Talaga sa pinakamurang edad, tayo bilang mga godly parent, godly couple na talagang we are aligning ourselves sa patuloy na pagkakaroon ng transformation na nagsisimula sa kanyang simbahan na nauunawaan natin na merong nangyayaring paggalaw at pagkilos ang Diyos na kakaiba sa ating kinagisnan. But then, hindi naman ito iba kundi align sa mga prinsipyo ng banal na kasulatan, the eternal principles of the Lord our God na patuloy na ating na-steer up sa atin na tayo ay nakakashoot, nakakasalo ng mga kapahayagan kung papaano tayo ay tinuturuan ng banal na Espiritu because the Holy Spirit is the one who really understand the depth of the eternal principles, the eternal truth, and the eternal words of the Lord our God. Kaya napakaganda na ating mga naisagawa at from, pinakabata, everybody, na tumanggap ng kanilang mga certificate na ating naunawaan na ito ay mga sort of reminder para sa kanila at para sa kanilang mga magulang upang patuloy na gabayan sa tamang pagmamanifesto ang mga bodily forms na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang simbahan, sa kanyang katawan. Alright. Amen Yan. and amen. Amen.
Ayan yung mga ilan sa mga mga pictures na na-take natin yesterday. So, popost din natin yan eventually. Pero ito mga pictures ito, si Sean ba kumuha niyan? Parang medyo malabo yung iba. Oo nga, talagang very, very active ang mga bata, anak. Yes, ang mga Pati next sila mismo, generation. sila nagpipicture eh. Ayan, no? Ayan. So everybody, as you can see, lahat merong silang si Sean certificates. And the reason why is because everybody has an assignment. It has a Yes. commitment Ayan, to doing certificate their, of commitment, anak, diba? part. So certificate of commitment nga po ang ayan, mga natanggap ng lahat ng bodily forms sa aming church family, lahat yan meron lahat. Hanggang sa pinakabata, nabanggit nga Correct. po ni Dad Elmer kanina, pati yung nasa sinapupunan pa ay meron na rin siyang certificate at ang picture niya doon ay ang kuha ng Yung kanyang ultrasound. ultrasound. Alright. Kaya nga eh. So everybody has a job to do. At yung mga anak, mga naging faithful sa kanilang toka, responsibility, portion, ay nagkaroon with proper talagang inquiry with the Lord, ay nakita natin na nagkaroon ng elevation. 10 yung ating binigyan ng elevation at iba-iba ang kanilang progression level ng kanilang responsibility na kanilang naunawaan at tinanggap, at of course through the counsel of our tinatawag nating fathers sa ating tribe ay naunawaan natin na ito ay nararapat nating gawin at ito ay sinagawa natin to stir up everybody to be aware and conscious of the next level of function and responsibility na kung saan ito ay naka-align sa prinsipyo ng the parable of the talent na kapag tayo napagkakatiwalaan sa maliliit na mga bagay ay patuloy na dinaragdagan ng Diyos ang mga responsibilidad natin sapagkat maturity, the reward of maturity is responsibility. Ayan. Amen. Yun nga rin po Ayan, i-comment ni Isaiah Josh o magpantay, ni Pastor Josh. Past Josh. Ayan. Ano ba ang tawag sa kanya? Pastor Isaiah. Ayan. Maganda, no? The reward of maturity is responsibility. Ayan. Thank you for co-laboring. Thank you, Lord. Thank you, our patriarchs and fathers. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Ayan. Sabi ni Pastor Joshua. And si Frenelyn, amen. Kabataan naman, thank you po, Lord, for preserving our youth po and the Ganda next na generation. Ayan, Amen. as you can Ganda see, na naman, mga certificates na natanggap ng mga Yan, inelevate. sinishare natin yan, anak, sa ating mga kasamba Pilipinas sapagkat ito naman ay bunga before that certificate, of course, that is just but identifying itong function, itong portion at itong mga pagiging responsible ng kanilang mga lakad kay Kristo ay patuloy na umaangat. Of course, nagkaroon tayo, anak, because that is co-laboring with Christ. Mamaya pakita natin, anak, na yung sinagawa natin na washing of the feet, na ito ay, of course, tinuro ng Panginoon sa atin sapagkat this speaks about servant leaders. Kumbaga, service, serving one another. At yon ang kanyang modeling sa atin kung paano hinugasan niya ang paa ng kanyang maalagad ay ganun din naman ang gawin natin. Ito ay pinasa sa atin ng Panginoon na ito ay nagsasabi sa atin na ng ating paglilingkod. Ayan po, may makikita niyo natin yung mga Ayan na. highlights ng washing of the feet. Akala ko pagkatapos pa ng another song natin. But anyway, it's good to share this to our mga kasamba Pilipinas. At dito sa Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas ay talaga naman gumagalaw ang Diyos at tayo ay nagko-co-labor. We are continuously co-laboring with Christ. Sabi nga na aklat ng 1 Peter 3:9 ay tayo ay mga co-workers in the service of the Lord. Amen and amen. Great day po, may Samba Pilipinas family, sabi ni Pastor Tay Bien Ramirez. We miss you, Tay, dito sa ating Samba With Pilipinas 100 Live. stars, anak. Ano po? With 100 stars. Ayaw Ayan. nga, no? Ayan, Nakakamiss din yung mga maraming stars salamat. nyo. Dati talagang salamat. eager na eager akong yung stars promote. Of course, anak, noon pinakita na rin lang natin yung yung ating
washing Ano of po the yan? feet, anak, di ba? Ayan po. Of course, merong flow ng ano yan ng divine order. At kami, of course, ni Reverend Naimalu ay kami ang washing of the feet para doon sa mga inelevate, mga senior fathers, mga junior fathers, and of course, mga core fathers, at lahat ng mga into the leadership. At afterwards, ito naman mga senior fathers o core fathers ang nag-wash ng feet, naghugas ng paa, para sa mga iba pa mga kasama natin sa ating Samba Pilipinas team. Amen and amen. Isa sa mga hindi nakasama na part ng ating family, of course, nasa Korea kasi siya, si Ate Maylene Kim. Oo nga. And salamat po to our beloved tribe patriarchs, tayo Bishop Elmer Naimalu, at sa lahat po ng mga fathers. Thank you po sa inyong mga pagpapagal para po kami ay i-lead po in this move of God, sabi ni Ate Maylene Kim. Alright. Of Sabi course, naman ni Jezreel Yagi, yes, co-laboring with Christ. ayun, bago ka lang makalimutan, anak, Yes kasi, po. of course, sa ating mga inordained na mga pastors, ito ay of course under sa ating legal identity ng ating ministry, yung God's Awesome Presence Church family. At of course, itong mga ginagawa natin sa ating body ministry ng Samba Pilipinas, this is aligned dito sa nangyayaring galaw ng Diyos na kung saan nakikita natin another dimension really of how it is to really serve the Lord and how to bring forth the manifestation of the life of Christ dito sa lahat ng mga bodily forms na pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. At talaga naman nakikita natin, ito'y patungo kay Kristo, patungo sa pagmamanifesto ng buhay ni Kristo and all the principles that we are receiving from the Lord. Ito ang ating ginagamit sapagkat eternal principles activate divine nature. Amen and amen. So yan naman yung mga pictures ng ating mga ordained pastors, Samba Pilipinas pastors, 4 po sila. Ayan ang kanilang mga pictures kahapon. Alright. We're going to sing and have Ate Maika sing our next song for tonight. So ito po ang awiting Ikaw na aawitin sa atin ni Ate Maika ngayon. Puso ko'y parang lang sa'yo, hindi mababago, mananatili itong umibig, nagmamahal sa'yo. Pakinggan mo ang awit,
O Diyos, pag-ibig ko'y sa iyo lamang. At alam natin ang lapat ng banal na kasulatan na ang mga nagmamahal sa Panginoon ay ang mga sumusunod sa kanyang mga instructions, sa kanyang mga commandments, at sa kanyang mga salita. Kaya naman tayo ay ating patuloy na pinapakita na ang pagsunod sa kanyang mga salita ay sa lahat ng panahon, sa lahat ng lakad natin sa buhay, ay alam natin na must be aligned. We live according to the word of the Lord. Kaya nga tayo ay patuloy na naniniwala sa prinsipyo nugget na binigay sa atin ni Lord na ito ay aligned sa kanyang mga salita, that eternal principles activate divine nature. Yun yung kaibahan natin. That is our peculiarity. Tayo ay may nakatirang Kristo sa ating mga bodily forms na kung saan ay we are into the mastery of true worship, and true worship is the offering of our bodies and letting the Christ who is living in us use our bodily forms. The hope of glory can come out, is coming out through the bodily forms of those who are true worshipers. And true worship is a way of life. True worship is manifesting the life of Christ. Kaya naman nakita natin according to the modeling of Christ, according to the pattern, Son, Jesus Christ, simula sa kanyang pagkabata, simula sa kanyang sinapupunan, sa loob ng sinapupunan, at beforehand, alam natin, napakaraming mga prophecies concerning the Lord Jesus Christ, at lahat yun ay pinulfill niya. Kaya nga, He is the Word of God who became flesh, the Word of God in the flesh form, the embodiment of all that has been written, being written, in the Scripture is embodied in the life of Christ. Kaya naman, sa kanyang lakad ay punong-puno ng mga pundasyon, ng mga salita, ng mga prinsipyo ng ating Panginoong Diyos na ito ay mula pa sa before the time began. Ito ay lampas sa chronos, sa oras, because it's in the realm of eternity. Kaya nakita natin doon dapat talaga magsimula talaga sa Diyos, ang ating galaw, ang ating lakad. So far ito nakikita natin na mga may kinalaman sa galaw ng Diyos sa ating bayan. And of course, as we are having that imprinting, we can really occupy. Kasi nga, isa sa mga nuggets natin, anak, ay those who are fully occupied by the Holy Spirit are those who are qualified to occupy. Tayo ay nandoon na sa mga bagay na ating sinasagawa na occupy. Ayan, anak, sorry natin paraanin, anak, yung nung nagkaroon tayo ng communion, sinelyuhan natin ang communion, yung mga sinagawa natin, ay ating naging background, anak, yung Salamat sa Tipan, yung bagong song na God-given song na binigay sa iyo, na talaga naman na imprintado, at sa letra nito ay nakita natin ang story, ang history ng nilakaran natin sa paglalakbay natin bilang komunidad dito sa alignment ng galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Yes, amen and amen. And pakiabangan nyo na lang po ang release niyan. Malapit na yan. And siguro makakapag-take tayo ng music video next Saturday pa. Kasi si Yuan ay nasa OJT na ngayon. And I believe merong sinend si Pastora Nay Cecil, Micah. Ayun, hinatid na, Hinatid na po. Pero congratulations, anak, di ba? At siya ay university scholar. University scholar, ayan po si Ate. Congratulations. Palakpakan naman Talaga natin siya. namang patuloy ang pagmamanifesto. Ang daming dalang gamit. Simula pagkabata ay talaga naman, siya ay nagabayan at siya ay patuloy na nagbibigay ng karangalan. Kasi nga ay giving, in everything we do, we give glory to God. But of course, alam natin that if we are manifesting the glory, that is the way
to give glory. And that glory is living in us, the hope of glory, the Christ in us. Kaya Amen. nga, kaya talagang yan ating si Ate Yuan at dala-dala yung mga gamit anak at kasama niyan sakto na yon nakita natin na doon sa post ng CLSU siya ay isang university scholar. Of course, hindi natin na last week ang kanyang pinning ceremony, Oo no? nga. Pero, Maaaring nandyan yun. maaaring. Sineshare natin ang paglalakbay natin, anak. Hindi sa anumang bagay, kundi gusto natin ma-share sa ating mga kasamba Pilipinas, this is the way we co-labor with Christ. Amen. Ayan, nakikita nyo yung kanyang pinning ceremony. That was 2 weeks ago, I believe. Ayan, And, si Nay Glenda, anak, kasama natin at nakiki-amen sa atin dito. hello po sa Amen inyo, po. Nay Glenda. And of course, we miss you po, sabi ni Pastor Taybian Ramirez. We miss you too, We miss you. Taybian. And of course, si Pastor Tay Elnar Magpantay. Amen and amen po, yes po, Lord. Amen. And si Sandra Ray, amen and amen po. Thank you po, Lord. At si Pastor Nanay Malu, sabi niya, Arco's here. I believe that Yeah. Hello, kwarto na Arco gising Boy. na si Arco Boy. Hindi nakasama today. Congratulations po, Ate Yuan Coliado, sabi ni Steph Joy. And mauwi lang si Yuan kasi every weekend. So, most likely magagawa natin ang ating matitake. Masishoot natin ang ating music video next Saturday. So, abangan niyo po. Tatlong songs na very powerful songs, Yes. Holy Family of God, that's going to be released dyan po sa Samba Pilipinas page at sa Spotify and Apple Music din ng Samba Yes. Pilipinas. And we have 2 songs coming for UNA's page naman and sa UNA's Spotify and Apple Music. Yan po ang songs na Pamilya at Salamat sa Tipan. So Ayan. abangan po ninyo. 3 God-given songs Yes. na ating i-release. Amen. Yan ay mga powerful weapon. Alam natin na isa sa mga sandata na meron tayo ay ang ating mga God-given songs na kung saan ay naglalaman ng mga letra na may kinalaman sa ating paglalakbay dito sa paggalaw natin, pagko-collabor with Christ towards our glorious destiny. We are in continuous participating in the building of the body of Christ. Sabi ng Panginoon, I will build my church. Siya nagtatayo ng kanyang simbahan. Of course, tayo bilang bahagi ng kanyang katawan, we are into participating, collaborating with Him. Of course speaking of God-given songs, we're going to have, of course, a Korean version of a song that was given to you po way back. Matagal na ito. Ang song na ito ay Tipan. And tonight, Ate Ina will be singing this song in Korean version as well. And while paparapunta siya dito pa, siguro may gusto po kayo masabi about this song and so on. Ito ay Tipan. Itong song na to ay Tipan at ngayon meron tayong Salamat sa Tipan, merong Tipan ng Walang Hanggan. Maraming mga awitin patungkol sa Tipan, sapagkat ito nakikita natin na sandata meron tayo. One of the peculiarities na meron tayo dito sa ating komunidad na ating nasumpungan ang imprenta mula sa Panginoon ay itong tipanan. Kaya yung Salamat sa Tipan ay, anak, ito ay nabuo, talaga sa pamagitan ng iyong pakikinig sa mga messages na ating paglalakbay sa galaw na ito ng Panginoon Diyos. Alright, itong Tipan, I believe ready na ang ating si Christiana Dampitan. Alright, to sing this song for us tonight, ang song na Tipan, let's welcome Ate Ina Dampitan. Simbahan niya kami
Amen. At amen at amen. Yan, mahal na mahal kita, wala nang iba. Mahal na mahal kita, tayo'y iisa. Ayan ang awiting tipan na matagal na ito ay binigay ni Lord as one of the God-given songs na meron tayo dito sa ating platform ng Samba Pilipinas, na kung saan ay nakita natin na ito ay align sa panalangin ng Panginoon. Father, let them be one even as we are one. Let them be one with us. Alam natin ang pagiging isa, ito ay selyado. Ang selyo ng pagiging isa ay tipan. The seal of being one is a covenant relationship. Ayan. Alright. Amen. Alright. Ayan. O, bigla nawala yung singer natin. Bigla nawala. Ayan, tipan, sabi ni Kuya Ezekiel Nieto. Si Kuya Pastor Ezekiel Nieto. One of those na na-elevate to a new function. And Yes. si Pastor Kuya Ezekiel Nieto. Excited for the new songs po. Sabi ni Pastor Joshua na siyang electric and acoustic guitar sa mga songs na yan. Abangan po ninyo yan. Siglo here also, sabi ni Pastor Nay Malu Magpantay. And of course, this coming May 11 is the first birthday of Siglo Boy. At 1-year-old na si Siglo this coming May 11. And last year, of course, pinanganak siya Mother's Day. But this year, May 10 yata ang Mother's Day this year. So, ayan, happy advance Mother's Day to everybody na mga nanay. Oo nga. And celebrate natin yan, of course, next, Sunday. So, yun na. Mother's Day na yan. And of course, once again, si Siglo ay 1 na this coming May 11. Thank you, Lord, for Thank you, Lord. one whole year of your divine protection, movings, and talaga nakakamangha ang pagkilos ng Panginoong Diyos sa mga bata. Sabi nga sa awitin na salamat sa tipan, ilabas ang galing ng mga bata. So, we are continuously preparing and travailing for our next generation. At kaya makikita nyo kanina sa mga highlights, sa mga pictures na pinakita natin, pati mga bata, meron silang mga God-given assignments. Ayan, anak, maganda mapakita muli. Ayan, may share natin para sa mga hindi nakaabot kanina ng naipakita natin. Mga bata natin ay tumanggap din ng kanilang mga certificates. But of course, alam natin na ito ay serves as a reminder para sa kanila at sa kanilang mga magulang paano nila ginagabayan ang kanilang mga anak sa mga function, responsibility, portion, and of course, guiding them and training them to co-labor with Christ. In other words, it is in a way manifesting the life of Christ. Co-laboring with Christ is manifesting the life of Christ, letting our bodies to be used by the Holy Spirit inside us. At alam natin, this is the way we co-labor with Christ. Amen and amen. So yan yung mga highlights. Abangan yung highlight video natin at sa mga pictures na i-upload namin sa Facebook, abangan po ninyong lahat yan. Alright, at this moment in time, we would like to show our God-given businesses na pinagkaloob sa amin sa atin ni Lord sa buong Samba Pilipinas Ministries. Ito ang mga financial arm ng Samba Pilipinas, mga God-given businesses ng ating ministry. Alright, SODSO Educational Consultancy Services, of course, every Friday ay magkakaroon ng free webinar yan. If you are wanting to go work and study abroad, SODSO is the best place. Magkakaroon ng session ng webinar sila Reverend Ty Jim with his leaders. Yan, 8 p.m. po yan, no? 8 p.m., Saturday yes, nga pa lang, and every Friday ang SODSO meron silang free webinar, and tonight meron silang webinar with, of course, the group of Tatay Jimmy Granada and family, and sa mga leaders ni Tatay ay ipipresent na ang SODSO. Ayan. Ilan sa mga business natin, makikita nyo dyan, di ko na isa-isahin kasi parami ng parami ang ating mga negosyo. Thank you, Lord. And from Luzon pa lang to, Luzon, we're penetrating with the God-given businesses that we are blessed with.
And of course, we are really desiring, and of course, we are believing that God who is going to expand the businesses that we have right now to Visayas and Mindanao as well. Correct. And eventually, we are going to have it on outside the Philippines. And for Correct. those of you na may mga business din kami na mga online shop pa, so we have our pages like Basilea Gadgets and Your Imahe, and of course Sodsoy. Those are yung Sodsoy international business po yan, so everybody can be connected to Sodso. And for the businesses that we have here in San Jose City in Cabanatuan, specifically in Cavite, may mga businesses kami like food, in the food industry, ay meron tayong mga businesses na Yung- ganoon. Anak, yung Sodso Cafe Sodso ay, Cafe, yes. yan ay ni-ready ng CEO na parang restaurant ang permit niyan at pwede magkaroon ng mga branches siya. Ayan. So we are waiting for a Sodso Cafe branch here in San Jose City, Nueva Ecija. Alam niyo po yung Sodso Cafe, it's a perfect place for you to be comfortable sa talagang masarap ang food, masarap ang coffee, and the ambience of the place is great. So magandang magkaroon May kayo sa inyong pizza, mga lugar. May mga ibang mga Ayan, ina-offer meron siya. tayo. Ayan, ilan yung mga videos ng ating cafe dyan sa Cavite. Yan. Dasmariñas, Cavite, ang Sodso Cafe. And co-working space as well. So, yan po yun, Sodso Cafe. You can visit that dyan sa mga taga-South. Pwede ko yung pumunta dyan. Correct. Katabi lang yan ng Lasal Hospital dyan sa Dasmariñas, Cavite. Amen. Alright, may mga At bagong naniniwala comments tayo. anak, Yes na po. Yan ay magkakaroon tayo ng branch kahit dito sa lugar ng Nueva Ecija, kahit sa Cabanatuan, dito sa San Jose, ay by the grace of God, alam natin na pagpapalain niya ang mga godly financiers sapagkat kailangan ng pera para ituloy ang ito'y gamitin sa galaw ng ating Panginoon Diyos. Amen and amen. Thank you po, Lord. Thank you, Lord, for the God-given businesses. Sabi ni Kuya Pastor Ezekiel at si Pastor Rona. Ganun din. Ayan, Amen. Si Rona, ano? Alright. Si Sama Pastor natin. Tay Elnar. Salamat po, Lord. Yes po, Tay Mark. Sabi ni Pastor Tay Elnar Si Magpantay. Elaine Yongko, amen. Ano? Ayan, si Sama Elaine. natin sila Amen. kahapon. Oh, yes. And of course, I believe I can announce it here already pa. We are going to meet again in June 12 and 13 for their camp sa kanila pong Yes. church dyan sa Indang. Sa Ay, Indang family. Indang family, yes. We'll be able to meet them and minister to them once again. So, Kaya nga, nagpe-prepare yan anak na sila yung maging base natin doon para yung passion for the body at talagang magkaroon ng body ministry event dyan na gagawin natin sa of course itong mga Samba Pilipinas events natin ay ating maparaan dyan. At ang Samba Pilipinas anak ay bahagi ng komunidad ng Bagong Bayan na kung saan tayo nakikilahok, tayo mayroong nakaatang na responsibilidad, tayo ay isa sa mga platforms ng New Nation na kung saan ay mayroon tayong vision ng isang siglo Pilipino, 100-year rise of our beloved nation into her glorious destiny. amen and amen. See you po tayo, Mark, on June 12 and 13. See you po sa inyo. And of course, we are, we are almost set. Magkakaroon tayo ng Samba Pilipinas, of course, workshop like what we did in Yes. Baguio City with correct. Love of Christ. And I believe we are going to have the opportunity to do it like that in Bicol. Correct. Diyan po sa Naga Amen. City. So, Correct. pakiabangan lang po yan. At patuloy namin pinaplansya ang details na magaganap na worship workshop, true worship workshop na Correct. gagawin dyan sa Bicol. So, pakiabangan po. Sa lahat ng gusto sumama, please prepare yourselves for a 12-hour travel, land Correct. travel, papuntang Bicol. Ayan, alam natin, anak, itong mga nakaraang mga panahon, mga months and couple of years, we are into development. We are into really, establishing and consolidating the things that we are going to share to
the body of Christ na kung saan sa mga panahon ng early days ng ating Samba Pilipinas, we have planted the seed of the move of God and the message that we have in Samba Pilipinas. At ating mandato ay, of course, nakikiisa tayo to announce the calling and destiny of our nation, and we are sharing about the cutting edge of the nation na kung saan ito yung true worship, ang sandata ng tunay na pagsamba. Kaya in these past few years and months already ay talaga nakita natin ang maraming mga bagay-bagay, preparing everything, the weapons that we have, God-given songs at mga capacities, and of course the messages and the imprinting that we have seen sa ating ginagalawang komunidad, ay nakita natin meron talaga itong uniqueness, merong peculiarity na kung saan ay pwedeng makabenepisyo, makaambag sa ikalalakas ng katawan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Ayan po. So, yan yung mga announcements natin. Of course, Occupy ay patuloy na I believe there will be Occupy 7. Yes, That's going correct. to be in Nueva Vizcaya this coming July. And another Occupy 8, dyan naman po yan sa Naga also, sa Yes. Bicol. So, abangan po ninyo ang mga details, mga posters ng mga events po na yan. At if you can join, please do so, because we need it for the establishing of the atmosphere Yes. of those events in those particular places. All right? And it's already 7:08 p.m. dito sa aking watch. At maraming salamat for joining us tonight, ngayong Sabado. At any last words for tonight pa before we go? Maraming salamat muli mga kasamba Pilipinas sa inyong pakikitoka, pakikiambag sa amin dito sa programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, na kung saan ay tayo ay nagtutulong-tulong para sa ikararating ng kaganapan ng panawagan meron tayo sa ating bayang Pilipinas. And of course, thank you so much sa umawit ng ating Korean version uli. Thank you so much. Isa yan sa meron tayo na pwedeng i-share sa katawan ng Panginoon. Ang mga God-given song natin ay ito ay kakaroon tayo ng mga versions. At initially ay maraming mga songs na ang pinadaan natin dito para may share yung Korean version. And of course, alam natin, anak, na lahat ng ginagawa natin, though we are doing it in the natural, but then the result of those things are supernatural. Yes, and of course, isa sa mga ginagawa ngayon at of course ang ating Korean version translator and singer ay naka-enroll ngayon sa isang sa institution, Yes. and that will have the privilege of doing masters in Korea. Correct. So speaking of Korea, of course, this coming October, November, we are going to have a celebration of the 10 a decade of Samba Pilipinas. Certified. Yan ang ating theme for this anniversary. 10 years na yan, a decade ng faithfulness ng ating Panginoong Diyos sa Samba Pilipinas. So we are going to have a celebration dyan sa South Korea. Pero dito magkakaroon din tayo. Yes, of course. Dito po sa Pilipinas, meron ding celebration. Specifically lang yon for the core leaders of our Samba Pilipinas ministries dyan po sa South Korea this coming October. And of course, we are going to use that opportunity to attend and be part of our family of BOJC in South Korea as well. Yes. Yan ang kanilang anniversary this coming November. One of the 7 alignments na yan ay ating ginagawa, the development of our spiritual fathers in our platform ng Samba Pilipinas. Amen and amen. And maraming salamat sa Panginoon Diyos sa nangyari kahapon. Talagang it's all about the movings of God, and He is faithful, and talagang grabe ang nangyayari ngayon sa mga kapanahunan ngayon. Maraming salamat for joining us tonight. Hanggang muli po, next Saturday again, magkita-kita tayo. We'd like to thank, of course, our media team here for always being with us every live session. Si Hagay, si Aris,
si Ina and si Lizelle. And thank you so much, guys, for being a support system for our live session. Magkita-kita tayo next Saturday, 6 p.m. Philippine time. Dito lamang sa ating Samba Pilipinas Online Station presents isang sigaw. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! Good night, everybody.